nandito po kami sa harapan mo, sa presensya mo, Panginoon. I believe yung mga anak mo ngayon, Lord, kanina pa lang, ready na, Panginoon, para maranasan, Lord, yung presensya mo. Lord, hindi ko alam kung napapagod sila, kung saan sila galing kanina, Lord. Maybe sa trabaho, sa school, sa bahay, Panginoon. But Lord, I ask, Lord, na yung mga puso namin, Lord, i-ready mo, Panginoon. Sige, this time, pwede ba buksan mo yung puso mo sa Panginoon? I-ready mo yung puso mo na makapasok, makapenetrate yung presensya niya. Holy Spirit, malaya kang kumilo sa bawat isa sa amin, mula sa bata hanggang sa matanda sa lugar na ito. Holy Spirit, we're inviting you in this place. Lord, pagod kami, but I believe, Lord, ikaw yung nagbibigay ng kalakasan sa amin. Lord, sabi mo nga sa iyong salita sa Matthew 11:28, come, lahat ng nahihirapan, nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Napapagod ka ngayon, si Lord nandyan para bigyan ka ng kapahingahan. Feeling mo, burden ka, na-anxious ka, hawak ni Lord yung future mo. He is your Elohim. He is your mighty creator. He is your God who will provide sa lahat ng pangangailangan mo sa buhay, lahat ng aspeto ng buhay mo. Nalulungkot ka, feeling mo wala kang masasandalan, wala kang matatawagan, wala kang malalapitan. God is with you. He is your Emmanuel. Hallelujah. Lord, salamat kasi nandyan ka lagi para sa amin. Para tumugon. Sumama tuwing nahihirapan kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your unfailing love, Panginoon. Your love, Panginoon, na hindi napapagod. Hindi ba ikukumpara sa kahit anong pagmamahal sa mundo? Yung pagmamahal mo na uncomparable, hindi nababawasan, Lord. Thank you, Lord, sa grasya, sa habag mo sa amin, Lord. Kahit unfaithful kami, you still faithful, Panginoon. You are our miracle worker, Panginoon. Sa kabila ng mga kasalanan namin, still, Lord, napakabuti mo. Pinipili, tinatawag mo pa rin kami to serve you, Lord. Sa mga oras na to, ikaw at si Lord lang. Lay down all your burden to the Lord. Pwede kang hindi magtanggap na malakas ka. Tell Him that you're broken. Tell Him that you're hurt. And He will give you the strength that you needed. He will care for you. He cares for you. Sige, this time, pwede bang humingi ka ng tawad sa Kanya? Baka may nagawa kang pagkakamali, nakakumit ka ng kasalanan. Maybe kanina, kagabi, itong isang araw, maybe mahabang panahon na. Hindi man yun lingid sa ibang tao, pero alam ng Lord yun. He knows your heart. He knows every part of your life. Ask for forgiveness wholeheartedly. At hayaan mong linisin ka niya mula ulo hanggang paa. Dahil mahal na mahal ka niya. Wala kang pwedeng gawin na ikakalayo ng pagmamahal niya sa'yo. Dahil higit sa mahal ka niya, binigay niya yung buhay niya sa'yo sa cross. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kung nakikita mo yung sarili mo na unworthy ka, sa tao, yes, pwede. Pero kay Lord, you are worthy. You are loved. You are enough. Yes, tama ka. Huwag mong tingnan yung sarili mo kung paano ka tingnan ng mundo. Pero tingnan mo yung sarili mo kung paano ka tingnan ng Creator mo. Lord, we ask forgiveness, Panginoon. Cleanse us, oh God. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa cleanness, Panginoon. Sa forgiveness na binibigay mo sa amin, sa pagpapatawad, sa habag mo.
Sa grasya mo, Panginoon. You are truly kind, Panginoon. You are loving. You are faithful, Lord. Maraming salamat po. Hallelujah, Lord. Ikaw ay tapat at mabuti sa buhay namin. Ngayong gabi, Lord, i-worship ka namin. Masasalamatan ka namin sa buhay namin. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ay siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, ulo sa aking ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay.
kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." I believe po na hindi lang po tayo nagdadasal para sa ating mga sarili. Naniniwala po ako na dapat din pong ipag-pray natin ang ating bansa. Naniniwala po ako na hindi lang po tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga sariling kasalanan, but we also pray po para sa ating bansa. At kapag nakita po ng Diyos na ang puso ng bawat simbahan, ang puso po ng bawat believers, Panginoon, ng bawat believers ay nagpapakumbaba, then God will hear our prayers. My fellow brothers and sisters, agree with me in this prayer. Lord, lumalapit po kami sa mga oras po na ito. Nagpapakumbaba po kami bilang representasyon po ng aming simbahan. Lord, right now, hindi po kami mag-e-excuse. Aminado po kami, Panginoon, na nagkasala po kami. Hindi po kami mag-e-excuse sa mga nagawa naming rebellion, Panginoon. Right now, Lord, nagpapakumbaba po kami. Lord, ngayon po, inilalapit po namin sa inyo ang aming government officials. Lord, we pray, Panginoon, na kahabagan niyo po sila, Panginoon. Ang aming mga leaders, oh God. Lord, hindi namin alam kung ano yung mga ginagawa nila, Lord. Pero alam po namin na kayo, Lord, yung nakakakita. That's why, Lord, kahabagan niyo po sila. Have mercy po, Panginoon, sa amin. Have mercy po sa aming mga leaders. And Lord, we pray na hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. We pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng burden, ng passion, Panginoon, para ipag-pray and para, Lord, maglingkod sa bayan, Panginoon, na merong genuine at sincere na puso, Panginoon. At kung saan, Lord, yung mga leaders po namin, ina-align po nila yung mga platforms nila, yung mga ginagawa po nila para sa ikabubuti ng bawat mamamayan, Panginoon, at align, Panginoon, sa kalooban mo. Right now, Lord, dalangin po namin na patawarin niyo po ang aming bansa sa idolatry. We pray, Lord, na patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa naming greediness, Panginoon. Lord, aminado po kami na hindi po kami naging good steward, Panginoon, sa mga resources na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, forgive us, Panginoon, sa mga pride, sa corruption, Panginoon, sa adultery, Panginoon, na nagawa ng aming bansa. And Lord, we pray na patawarin niyo rin po kami, Lord, sa immorality, Panginoon. At sa pagtalikod po namin, Panginoon, sa inyo, na nalimutan na po namin bilang isang bansa, ang duty po namin, ang dapat na gagawin po namin para sa iyo. And Lord, please heal this land, Panginoon, para sa witchcraft, sa violence, Panginoon, sa greediness, sa materialism na ginawa po ng aming bansa. Lord, sa any lies, sa division, Panginoon, na nagawa ng aming country. Lord, forgive us. Have mercy, Panginoon, sa amin. And Lord, sa mga pagnanakaw, sa mga lies, sa mga deception, Panginoon, na ginawa ng aming bansa, Lord, patawarin niyo nga po kami. And Lord, ngayon lumalapit din po kami, Panginoon. Let there be repentance, Panginoon. Let there be healing. Let there be righteousness, Panginoon. Fear of the Lord, Panginoon. Yung aming mga leader, Panginoon, magkaroon sila ng puso, ng burden, Panginoon, magpakatotoo. At Lord, we pray na sa kanila, Panginoon, hipuin mo ang kanilang puso. Makakilala din po sila sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, ngayon, nakasihan mo po ang aming mga leaders, ang aming government, ang bawat branches, Panginoon, ng gobyerno, ang aming mga leaders sa aming mga simbahan, and even the 7 pillars of the society, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, sabi mo sa Matthew 18 verse 18, "Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be bound in heaven." Right now, Lord, in the name of Jesus, we bind the spirit, forces, mga curses, Panginoon, mga itinatanim ng demonyo sa bawat pamilya, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, ang marriages, Panginoon, ang bawat pamilya sa bansang Pilipinas ay para sa iyo, Panginoon. Right now, we bind the evil spirit, Panginoon, yung mga forces, yung mga curses, any plans, Panginoon, ng kaaway para sa mga divorces, sa mga marriages na sinisira niya. Lord, inilalapit po namin to sa iyo. And Lord, right now, we rebuke the spirit of adultery, Panginoon, the spirit of rebellion, Panginoon, sa mga bata, at greediness, Panginoon, sa bawat pamilya. And right now, we release po the spirit of peace. We release the spirit of reconciliation. We release the spirit of unconditional love sa bawat Pilipino, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon.
And Lord, ngayon, dinedeclare namin, Lord, na ang bawat pamilya sa Pilipinas, Panginoon, ay para sa iyo. Ang bawat marriages at ang bawat kabataan, Panginoon. Right now, Lord, inilalapit po namin sa inyo ang education. Ang mga curriculum, Panginoon, na tumutulong cognitively sa mga bata. Lord, dalangin po namin na, Lord, kahabagan niyo po kami. Lord, malaking part po ang education sa paghuhubog, Panginoon, ng ugali, Panginoon, ng character ng bawat Pilipino, Panginoon, ng bawat kabataan, oh God. That's why, Lord, inilalapit po namin siya sa inyo, na Lord, kayo po mag-provide ng magandang curriculum, Panginoon, na Lord, maalis, Panginoon, yung mga bagay na itinuturo sa eskwelahan na labag naman sa salita mo, labag naman sa Biblia mo, Panginoon. And right now, we bind the spirit of division, we bind the spirit of deception and corruption, Panginoon, na nangyayari sa loob ng educational system, Panginoon. And Lord, we bind the spirit of distortion, perversion, Panginoon, na nag-i-involve sa kasinungalingan, Panginoon, na nagli-lead sa mga bata para ma-expose sila, Panginoon, sa mga kasalanan, oh God. And right now, we pray, Panginoon, na you would raise up, Panginoon, na godly and wise teachers, Panginoon, godly and wise, Panginoon, ng mga administrators. And Lord, we pray din, Panginoon, ikaw din po ang mag-raise up, Panginoon, ng mga estudyante, humble learners, Panginoon, mga wise learners, oh God. And Lord, ma-develop nga po, Panginoon, ang bawat kabataan, bawat Pilipino, Panginoon, magkaroon sila ng manners, Panginoon, ng respect, Panginoon, para sa kabataan. And Lord, for our media and entertainment, Panginoon, Lord, we recognize na ang kaaway, Panginoon, ay pinasok na din ang media, Panginoon. Lord, maraming ginawang naghari-harian na, Panginoon, ang kaaway, Panginoon, sa media na kung saan ginagamit na ito para sa prostitution, mag-spread ng lust, mag-spread ng lies, mag-spread ng rebellion, Panginoon. Right now, Lord, we rebuke the spirit of perversion. We rebuke the spirit of lust. We rebuke the spirit of rebellion, unrighteousness, at ng witchcraft, Panginoon. Lord, we are awakened by the fact po na ang enemy ay talaga namang gumagamit din, Lord, ng mga influencers. Kaya right now, Lord, we pray na kayo po ang mag-raise up, Panginoon, ng mga influencers, Panginoon, na kung saan mag-i-stand sa truth, Panginoon, influencers, Panginoon, na magdadala sa mga kabataan, sa mga audiences, Panginoon, para sa iyo. And right now, Lord, alisin mo, Panginoon, we pray po, Panginoon, na ikaw, Lord, ang magtanggal, Panginoon, ng witchcraft, Panginoon, ng mga antichrist at false doctrines, Panginoon, and every kind of unrighteousness pagdating sa media and entertainment. And Lord, we pray din po na kayo po ang mag-raise up, Panginoon, ng mga godly networks, mga social media platforms, Panginoon, na may connection sa salita mo, na kung saan mailalapit nito yung bawat Pilipino, Panginoon, sa salita mo, O God. And right now, Lord, we release the spirit of purity. We release the spirit of respect, righteousness, Lord. And Lord, kayo na po, nilalagay po namin sa inyo, Panginoon, na naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po yung gagawa ng paraan, Lord, para magkaroon po ng pagbabago pagdating sa media entertainment. And right now, Lord, inilalapit po namin sa inyo ang business. We pray, Lord, na ang business world na naging kalakaran na rin po ito ng maraming kasalanan, Panginoon, maraming prostitution, dayaan, crimes, at kung ano-ano pa pong klaseng anomalya. Nakaintanggal na, Lord, ang Pilipinas, Panginoon, dito. That's why, Lord, we bind po the spirit of deception. Itinatanim po, Lord, yung mga itinatanim, Lord, ng demonyo, Panginoon, alisin nyo nga po ito. Any defilement, Panginoon, any spirit of prostitution, mga violence, murder, oh God. And right now, I am releasing the power of holiness ng Diyos. Right now, Lord, ikaw, Lord, ang mag-expose, Panginoon, ng mga kasalanan, ikaw, Lord, ang mag-expose ng mga tinatanim, Panginoon, mga plans ng kaaway. And Lord, we declare peace. We speak prosperity, Panginoon. We speak truth, Panginoon, charity, and fear of the Lord, O God. At para po sa healthcare system ng Pilipinas, Lord, we rebuke corruption, Panginoon, deception, at Lord, we pray, Panginoon, na alisin mo, Lord, yung mga yung mga sickness, Panginoon, yung tinanim ng kaaway. At right now, Panginoon, we declare healing in the name of Jesus. Lord, ikaw din po, Lord, ang mag-raise up ng mga doctors, Panginoon, ng mga nurses na Lord, bigyan mo po sila ng full of wisdom at access po para sa lahat ng Pilipino. And para po sa body of Christ, right now, Lord, idinudulog po namin, naniniwala po kami na may malaking movement po, Panginoon, ang body of Christ para sa pagbabago sa Pilipinas. Kaya naman po, we rebuke the division of body of Christ. We rebuke the spirit of laziness, Lord, para sa mga Kristiyano. At Lord, rebuke din, Lord, yung mga rankness, Panginoon, in pleasure na kung saan yung mga Kristiyano, Lord. Nalunod na po kami sa comfort. Nalunod na po kami sa self-love po namin.
And right now, I pray, Lord, for alertness and sober-mindedness, Panginoon. I release the spirit of unity. I release the spirit of peace, humility, Panginoon, fruitfulness, growth, Panginoon, para sa kabataan, para sa mga pastors and leaders po namin. And Lord, I speak, Lord, spirit of zeal, Panginoon, among believers, na pag-apuyin mo po sila, magkaroon sila ng burden, ma-awaken sila, Panginoon, sa kung paano mo nga po kami tinawag, sa vision, Lord, na sinasabi mo po sa amin. And right now, we will pray for our church po. Lord, sinabi mo sa iyong salita that when you build your church, the gates of hell shall not prevail against us. Against it, hindi magtatagumpay ang anumang plano ng kamatayan at sangkademonyuhan para sa ginagawa mo sa simbahan. Because you are the head of this church. Lord, right now, we are praying for this church, the local church of Light Church. Lord, nilalapit namin sa iyong simbahang ito nang may pagpapakumbaba. Kinikilala ka namin na, Panginoon, na ikaw ang nagtayo ng simbahang ito. Kinikilala rin namin ng Diyos na ikaw ang may-hari ng simbahan nito. At anuman ang iyong tinayo ay hindi basta-basta masisira at hindi kayang gapiin ng kalaban. God, right now, we pray na ikaw po ang patuloy na mag-direct ng simbahang ito kung saan mo kami dinadala bilang isang church. I pray na you speak to our pastors. I pray na bigyan mo po sila ng malinaw na pandinig. Bigyan mo po sila ng discernment, Lord. Bigyan mo po sila ng harmony. Ang aming mga leaders, ang aming mga pastors sa pag-strategize pa para sa mga movement, para sa church na ito. Lord, may you raise up more leaders, pastors, workers, volunteers na mahal ka. Lord, let there be spirit of volunteerism, spirit of humility, spirit of submission. Gawin mo po kaming anointed and sealed sa paglilingkod sa iyo. Right now, oh God, rebuke any spirit na sinusubok yung impluensya ng mga believers na yung mga anak sa simbahan. We rebuke spirit of rebellion. We rebuke spirit of division. We rebuke spirit of being lukewarm, stubbornness, death, blindness, worldliness. We rebuke spirit of lust, immorality, lies and deception, pride and self-righteousness. And right now, Lord, we release the spirit of unity, of peace, of wisdom, of truth, love, unconditionally brotherly love among every believer. We release spirit of submission, respect, and honor. Lord, I pray na bigyan mo po kami ng puso na totoong nagwo-worship sa iyo. Tulungan mo po ang bawat membro ng simbahang ito na ma-inlove sa iyong salita. Ma-inlove sa iyong presensya, sa pagsamba. Tulungan mo kaming laging lumuhod sa iyo at magpakumbaba. Marinig namin lagi yung pangungusap mo. Lord, may you bless every family, every family's representative ng church na to, every parent, every single parent, every couple, married couple, young people, young adult, and even businessmen. Lord, i-bless mo po yung mga teachers, ang aming mga mentors, preachers ng simbahang ito na patuloy mong gamitin in speaking of truth. Lord, ilayo mo po kami sa pagko-conform ng pattern ng mundo. Tulungan mo po kami na bilang mga lingkod mo, ikaw lang ang i-please at hindi ang aming mga sarili at ang ibang tao. I pray that you give us strong conviction sa leading ng iyong banal na spirito. Lord, mangyari po yung kalooban mo para sa simbahang ito. May you provide the needs of this church sa lahat ng mga outreaches, sa Pampanga, sa Angeles, sa Bataan, sa Kabanggan. Lord, ganun din na sa Light Church Caste and Subic, ganun din sa mga community life groups, sa Gordon Heights, sa Cebu, sa community, sa Simpson, sa Barreto, sa Santa Rita, ganun din sa mga campus life groups and corporate outreaches. Lord, and right now, let's pray for Silos at mga committed workers.
Lord, we pray ang simbahan na to na bigyan mo pa kami ng opportunities dito sa Olongapo at iba't ibang mga lugar kung saan kami inassign na mag-share ng gospel, ma-impluensya ng society, mahalin ka at maging mabuting mamamayan. Lord, i-bless mo ang simbahan na to para maging blessing pa sa iba. And we pray for every Sunday services na magkaroon ng breakthrough sa bawat uma-attend, sa mga gawain na magaganap, sa mga nagpapatuloy na sa discipleship journey, patuloy na anointing, growth, at fruitfulness sa bawat networks. Lord, we pray sa lupa na ipagkakaloob mo sa amin. Kayo nga po yung magbukas ng opportunity at magbigay sa amin ng tamang lugar. Lord, let your favor be upon us. And Lord, we're praying for all the tithers, sa mga faithful na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offerings. We pray that you provide all their needs. Pagpalain mo po sila tenfold sa kanilang pagbibigay. Maranasan nila ang faithfulness mo in Jesus' name. And Lord, we thank you. We believe na ngayon pa lang may ginagawa ka na sa aming mga panalangin. We are confident na narinig mo ang aming mga panalangin. And in your time, in your own way, Lord, we believe that we will receive your answer. Thank you, Jesus. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So we thank the Lord. Pasalamatan natin ng Diyos ngayon pa lang for all our answered prayers. Salamat, Lord, for your grace. Salamat for your mercy. Salamat, Lord, kasi alam namin na ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos ay pinaglilingkuran namin, ay sumasagot sa mga panalangin namin. Kaya naman ngayon pa lang, Lord, sa pagsama-sama naming pananalangin, we believe and we expect greater things from you, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Samahan mo pa kami. Patuloy mo kaming ingatan, Panginoon. At naniniwala kami, tonight, you will do great things sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. And talaga namang worship pa lang, tama po ba, talagang meron ng ginagawa ang Lord. At naniniwala tayo na tonight, na sa ating mga panalangin, may sasagutin talaga si Lord sa ating mga buhay. Kaya pwede mo bang i-type dyan sa comment section, prayer really works. Okay? Prayer really works. And we are now on our third week po ng ating prayer work series entitled Fruits of Prayer. Sa unang week, pinag-aralan natin ang pinag-apoy tayo saan? Sa puso for the next generation. Tama po ba? And last week naman, pinag-aralan natin, pinag-usapan natin that the Spirit-filled church is a prayerful church na ang simbahang puno at puspos ng banal na Espiritu mapanalangining simbahan. And I do believe na talagang na-empowered po tayo at talagang nabuhay, okay? Na-ignite yung fire sa ating mga buhay panalangin. Tonight, naniniwala po tayo na may gagawin ng Lord sa ating mga buhay. Amen po ba? Sa mga ready na po dyan, can you type ready na? Amen. Now, may tanong lang po ako sa ating lahat. Narinig niyo na po ba yung statement na I will pray for you? Okay? Hindi po yan rule of weights sa I will pray for you. O kaya naman yung salitang praying for you. Okay? Yan po, praying for you. And I know po, familiar na po tayo sa mga gantong statements. Tama po ba? Alam na natin yan. At maybe narinig mo na, nasabi na sa'yo, or maybe may nakapag-message na sa'yo ng ganyan na, alam mo, I'm praying for you, for good health, praying for your finances, tama ba? And ito daw po mga statements na ito ay common responses, okay, or ito yung mga naririnig or nakukuha natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya when we share our troubles, when we share our burdens, kapag sinasabi natin sa kanila yung mga pinoproblema natin. And tama po ba, masarap and comforting, tama ba? Nakaka-comfort ito na malaman there's someone, okay, sa likod mo praying for you. Sabi mo nga, praying for you. Now, it is about praying on behalf of others. And actually, ang tawag po dito ay intercession. Okay? Now, ano bang ibig sabihin ng intercession? Intercession is the act of praying on behalf of others.
Okay? Intercession is the act of praying on behalf of others, or it is the act of interceding, prayer, petition, or entreaty in favor of one another. At alam niyo po ba na kapag tayo nananalangin, nag-i-intercede tayo for other people, there's something great na nangyayari. Merong nangyayaring maganda. Merong nangyayaring answered prayer. At kapag nananalangin tayo on behalf of others, nakikita natin minsan parang hindi natin maintindihan pero naniniwala tayong sumasagot sa Lord. Tama ba? Nakikita natin may ginagawa ang Lord every time that you're praying for your brothers and sisters in Christ. Kapag nagpipray tayo saan sa mga may sakit, okay, may mga nadi-deliver, tama ba? May mga nagkakaroon ng breakthrough. Amen po ba? Kaya naman tonight, let's talk about what would be the result if we keep on praying or interceding for others. What would be the result if we keep on praying or interceding for others? Number one, when praying for others, we imitate Jesus. Pwede mo bang i-type, imitate Jesus? Now, makita natin na madalas na-witness natin in the scripture yung madalas na pananalangin ng Panginoong Jesus. He goes to the Father in prayer habang ang kanyang ministry ay nag-start. Okay? Jesus prays during temptation. And he also prayed for strength and relief as he neared the cross, nung malapit na po siyang ipako sa cross. And kung makita natin, he withdrew from people to pray. Talagang lumalayo siya, ina-isolate yung sarili niya para manalangin. And he prayed early in the day or early in the morning. At sa mga nabanggit nating scenarios kanina, even tayo po ay tinuturuan ng Panginoong Jesus na manalangin. Why? Because Jesus wants us to imitate Him by praying for others. Ang gusto po ng Lord, ang goal ni Jesus is what? Gayahin natin siya. Gayahin natin kung paano siya nananalangin on behalf of others. Now, saan ba dapat natin i-imitate si Jesus? Okay? Number one, we imitate His heart. Okay? Sabi mo nga, His heart. By praying for others, even for our enemies or those people who mistreat us. Ang sabi ng Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies. Sino po dito kaya mo yon? Love your enemies and pray for those who persecute you. Tama ba? Sabi ni Jesus, mahalin mo yung kaaway mo. Yakapin mo daw, tama ba? Hindi sa leeg. Okay? Yakapin mo daw and pray for those who persecute you. Okay? Tama po ba? It's easy to love people, okay? It's easy to pray for people you love and you care about. Tama ba? Ang sarap ipanalangin ng mga mahal natin sa buhay. Ang sarap ipanalangin ng mga tao na talagang may pakialam tayo sa kanila. Madaling ipanalangin yung mga taong malapit sa atin. Tama ba? Ang daling ipag-pray nung ka-life group mo. Ang daling ipag-pray nung ka-network mo. But here, Jesus commanded us to pray for those who hate and persecute us. Tama ba? Mahirap ito. Why? Bakit ko ipag-pray isang tao na ayaw ako? Why would I pray for someone na pinipersecute ako? Tama po ba? But kung makikita natin, Jesus instructs us to pray for those who persecutes us. Okay? We imitate the heart of Jesus by praying even for those who mistreats us or persecutes us. At yun ang gusto ng Lord. Okay? Gusto ng Panginoon, maging honest tayo sa Kanya in prayers. Kung galit ba tayo, okay? Pwede nating sabihin sa Kanya lahat-lahat. And kung tayo mismo masama yung loob natin doon, pwede nating sabihin sa panalangin, tama ba? Okay? Pero according sa Kanya, according kay Jesus, we should not attempt na manalangin ng judgment at ng wrath ng Diyos sa kanila. Okay? Hindi sinabi ni Jesus, pag-pray mo na paulanan sila ng apoy, tupukin sila. Walang ganon. But ang sabi ni Jesus, panalangin natin sila. Ipanalangin mo yung mga taong umaaway sa'yo. Okay? Ipanalangin mo yung classmate mo na hindi ka binibigyan ng papel kapag may quiz kayo. Tama ba? Pag-pray mo yung ka-work mo na what? Na lagi na lang naiinggit sa'yo, wala ka namang ginagawang masama. Amen? Instead, ang sabi ng Panginoon, we should pray for blessing and love to be upon them. Amen? Grabe yung puso ng Panginoon dito. In that way, we imitate the heart of Jesus, okay, for others. Why?
Kasi si Jesus, hindi po siya naghahangad ng ikapapahamak ng iba, but He is seeking their welfare by interceding for them. Tama ba? Napaka-selfless ng Panginoon when it comes to prayer. Okay? Why? Because even si Jesus, when He was on the cross, ang panalangin, Father, forgive them. Sapagkat hindi nila alam yung ginagawa nila. Okay? Let's seek for the welfare of others by interceding or praying for them. Saan pa natin ini-imitate or dapat i-imitate si Jesus? Pangalawa, we imitate Jesus by praying for unity for all the believers. Sabi ng John 17:20-23, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word. 21, that they may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. 22, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are. And last, sabi niya sa 23, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and loved them as you have loved me. Now, ang pinaka-prayer dito ni Jesus, the prayer of Jesus is all about believers, sa lahat ng mga believers. Okay? The prayer that Jesus prays for all believers is essentially that we would be one. Okay? Sabi mo nga, one. Ang pinakapuso ni Jesus para sa kanyang simbahan is that maging isa tayo kung paanong si Jesus is one with His Father. Especially sa panahon natin ngayon, ang generation natin madaling ma-divide dahil sa maraming forces na mag-aring mag-cause sa atin. And also bilang church, maraming pwersa, okay, na pwedeng mag-cause para ma-divide tayo at magwatak-watak tayo as a church. We should imitate the heart of Jesus by praying for others, even for our enemies, and also for the concern for the church. Kung paanong ang Master at Savior natin na si Jesus na nalangin, tinuturuan tayong manalangin, talagang nilagak ang kanyang buhay by interceding and praying on behalf of us. May we imitate His heart and concern for others. Sana magaya natin yung puso ng Panginoon when it comes sa pananalangin para sa ibang tao. Sana magkaroon tayo ng concern for other people by praying for them. Remember, we love like Jesus when we pray for others. Okay? Nagmamahal tayong katulad ni Jesus kapag pinapanalangin natin sila. Amen. Kaya nga sa application, imitate Jesus by praying for others just like what He exemplified to us. Gayahin natin si Jesus sa kanyang buhay panalangin. Our Master taught us to pray for others. At kung si Jesus na Panginoon mismo natin ay nagpakita ng dakilang example, okay, sa pananalangin for others, dapat natin itong gayahin. Keep praying, keep interceding for others. Pangalawa, what would be the result if we keep on praying or interceding for others? Pangalawa, when we pray for others, God answers. Okay? Kapag tayo, nananalangin tayo para sa ibang tao, God answers. At bilang mga Kristiyano po, every time na tayo po ay nananalangin, our prayers do not bounce off sa ceiling. Okay? O kaya hindi siya parang fog. Okay? Na nawawala na lang bigla. Pag pray ka, okay, hindi siya tatalbog sa kisame lang. Hindi siya nawawala na parang hamog. Why? Because every time that we pray and we intercede for others, God hears when we pray for others and He answers. Hindi natatapos na napakinggan ni Lord, hindi natatapos na narinig niya yung panalangin mo, pero naniniwala tayo that God answers our prayers. Ang sagot, maaaring hindi kagad mabilis, or ang sagot niya, hindi kung ano yung ine-expect natin. Tama ba? Kasi meron tayong expectation versus reality. O kaya naman, tal gracious siya, kaya naman mas marami kang matatanggap compared dun sa mga ibang nananalangin. Either way, God answers our prayers when we pray for others. At ang ating panalangin po ay makapangyarihan,
powerful. Why? Because our loving God wants us to know through His answer to our plea that He has the power and authority to answer whatever we ask. At alam niyo po, isa po sa mga example ng pagsagot ng Lord sa panalangin, okay, ay kapag nag-i-intercede tayo on behalf of others. At alam niyo po ba na naranasan ito ng bansang Israel when Moses prayed for their behalf? Kung si Moses po na ang kanilang leader ay nanalangin on their behalf. Ang sabi ng Exodus 32:11-13, "But Moses implored the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with great mighty hand?" Next, "Why should the Egyptians say with evil intent did he bring them out to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent from this disaster against your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants to whom you swore your own self and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all this land that I have promised, I will give you to your offspring, and they shall inherit it forever." Kung titignan po natin ang background na ito, dito po nagkasala ang bansang Israel, okay, by committing idolatry. Habang si Moses po ay nasa Mount Sinai, sila naman po ay nagpa-party-party at sinasamba ang golden calf. They were at the bottom of the mountain kung saan wini-worship nila ang idolo nilang golden calf. And they were under the wrath of God, deserving of His judgment. Kaya naman, nung narinig ni Moses yung intensyon ng Lord to inflict judgment upon the Israelites, Moses entreated the Lord his God. Anong ginawa ni Moses? He interceded for the people in an effort to convince God to relent from destroying them. You know what? Under the sovereign design of God, he pleads for God on behalf of people to relent His wrath and show His mercy as God answers that prayer. Ang sabi ng verse 14, ano nangyari? And the Lord relented. Type mo nga dyan, relented. And the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on to His people. Dapat meron ng may wrath na. Dapat meron na silang punishment. But ang sabi, the Lord relented. Now, the Hebrew word relented is nakam. Okay, nakam, often translated as repent or change one's mind, and can also mean sorrow or to bring comfort. Moses' intercession for the Israelites was successful. Why? Ano nangyari? Because the Lord changed His mind about the harm which He said He would do to His people. The Lord responded, saan? Sa intercession niya by graciously relenting from the judgment na dapat deserve ng tao, na deserve ng what? Ng bansang Israel. Why? Because they violated yung law ng Panginoon, idolatry. Naranasan ng bansang Israel ang habag at sovereignty ni Lord by answering the prayer of Moses, the one who pleaded for them. At ang paglapit ni Moses na yun sa Panginoon, through prayer, ang nag-lead sa kanila to experience answered prayer. Kaya meron talagang nagagawa ang pag-intercede or paglapit natin in prayer for other people. Ang sabi ng 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And we know that He hears us whatever we ask. We know that we have what we ask for. Naniniwala tayo that as we approach His throne, nakikinig ang Lord, pinapakinggan niya tayo. Okay? He hears our prayers. Sasagot at patuloy na sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kaya naman, hindi tayo mapapagod, hindi tayo mananawa na idulog, ipanalangin ng ibang tao. Hindi dapat tayo magsawa
na what? Na i-plead sila kay Lord. Why? Because sumasagot si Lord sa ating mga panalangin. And if God is answering our prayers as an application, continue to approach God's throne through praying for others. You know what? Intercessory prayer is a never-ending opportunity to join God in His work. While at the same time, ito din po ang tsansa natin na matransform both ang puso at ang mga nangyayari sa paligid natin. Kaya naman patuloy nating ilaban sa panalangin ang mga taong nakapaligid sa atin. Pray for their petitions to God. Sama-sama nating ilapit ang ating mga kahilingan. Yung prayers ng ating mga kaibigan, katrabaho, kaanak natin, kapamilya, and even yung mga kapwa natin mananampalataya. Because naniniwala tayo that as we approach His throne, umaapaw ang grace ng Panginoon. In our conclusion, what would be the result if we keep on praying or interceding for others? Una, when praying for others, we imitate Jesus. Pangalawa, when praying for others, God answers. Ang sabi ng Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Anong sabi? Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. You know what po, hindi lang po iilan ang tinawag para manalangin for other people. Tayo po, we are called to pray unceasingly for all God's people. Tayo mga Kristiyano, tinawag tayong manalangin, mag-intercede para sa ibang tao. Ang sabi po ni E.M. Bounds about prayer, prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. Hindi po siya duty. Nagagawin mo lang siya kapag may pinagdadaanan ka. Hindi lang siya duty na gagawin mo kapag meron kang trouble, nasa struggles ka. But it is what? It is a privilege na dapat ini-enjoy natin. It is a rare delight na nagre-reveal kung gaano kaganda at kabuti ang Diyos. Kaya naman, let's continue to pray for others at masabi natin sa ating kapwa, at ito rin ang title natin, Here I am praying for you. Here I am praying for you. Kung naniniwala, narinig mo na din ito, that someone is praying for you, that someone is what? Is interceding for you. And this time, can I invite you to close your eyes? Pipikit tayong lahat. Kung nasaan ka man ngayon, may ginagawa ang Lord ngayon. You know what? To pray on behalf of others is to do a good thing that pleases God. May impact ito sa iyo, may impact din ito sa ibang tao. Na every time na nananalangin tayo, we can see the results, we can see the fruits of our prayer kapag nananalangin tayo. Nakikita natin yung puso natin na nababago. Nakikita natin yung puso natin, yung circumstance sa paligid natin na naayos. At nagiging kahawig natin ang puso ni Jesus every time that we are praying for others. And praying for others, natatouch natin ang puso ng Lord. Kaya sumasagot ang Lord sa mga panalangin natin. At alam nyo ba, na grace lang ng Lord kung bakit nakakalapit tayo sa Kanya. None of us is worthy na lumapit sa grasya ng Lord. None of us. Why? Because lahat tayo makasalanan. Pero mabuti na lang at gracious ang Lord. Mabuti na lang at hindi tayo pinapabayaan ng Lord.
And this time, kung nasaan ka man ngayon, begin to intercede. Pag-pray mo ngayon yung family mo, yung friends mo, yung community mo, yung church mo, yung corporate mo. Hurabakaya rabashikia rabababa. Come on, pray for your campus. Pray for your community. Oh, Lord, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. You know what? It's about grace. It's about His mercy, His sovereignty. Kaya naman tonight, we'll pray for our family. We'll pray for our campus, our community, our church. And this time, simulan nating ilapit sa panalangin ng ating mga pamilya. Pray na makakilala sila kay Lord. Panalangin natin, Lord, naniniwala kami makakilala ang aming mga pamilya sa iyo. Naniniwala kami sa aming mga campuses, Panginoon. You will raise up mga godly kabataan na hindi matatakot mag-share ng word sa kanilang mga classmate with boldness, with confidence, Panginoon, even sa kanilang mga teachers. Lord, naniniwala kami sa aming community. There will be someone na mag-share sa kanila, mag-reach out for them, praying for massive sharing ng gospel sa bawat community. Ganon din, Lord, sa aming corporate, we pray na maggamit kami ng Lord, magkaroon ng safe at united ng workplace at makakilala sila na ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lakas at pangangailangan nila. Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami, Panginoon, kasi naniniwala kami ang lahat ng ito ay grace mo lang, Panginoon. Kaya Lord, we will continue to celebrate your goodness, Panginoon. Can we begin to worship the Lord right now? Come on, thank God. Pasalamatan mo na si Lord ngayon pa lang. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa sukdulang biyaya na patuloy naming nararanasan. Salamat sa grace mo. Salamat sa forgiveness. Salamat sa mercy, sa sovereignty mo, Panginoon. Nainiwala kami, Lord, na as we practice interceding, praying for others, nagagaya ka namin
pagdating sa pananalangin para sa ibang tao. Lord, bigyan mo kami ng puso na mananalangin for others. Naniniwala kami, Lord, as we pray for others, sasagot ka sa aming mga panalangin. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin that there will be answered prayers, Panginoon, sa lugar na ito. At naniniwala kami, O Diyos, ngayon pa lang may ginagawa ka na sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen and amen. Ayan, God is so great. Hallelujah. And I believe right now that we are also blessed dahil sa Word of God. That's why Light Family, for those who wants and are willing to give their offerings para sa ating simbahan, we can send them through GCash account or church bank account. And also, by the way, Light Family, our next prayer works po will be on site na. That's why, Light Family, see you po next prayer works, and God bless us all.